Halika mga Lods, panoorin mo. Magbibigay ako ng simple tips para masurvive natin yung halaman na nagkaroon ng peste at mabigyan ulit siya ng magandang buhay at malusog na dahon. Actually, ito po ay ang pandakaki na halaman na almost 20 years na. Nagkaroon po siya ng peste kasi po nakaan po siya ng mga caterpillar. Sa kombinasyon po ng mga lupa na gagamitin natin, kaya po nito coconut husk and then sinunog na ipa, paghalu-haluin po natin ng maayos at maganda para maganda po ang pagkaka-mixture niya. Yung pong itim na ipa, yan po ang nagpoprotekta sa mga insekto. And then yun naman pong coconut husk and then absorbent ng water, maganda po siya mag-absorb. Haluin po natin siya ng maganda at maayos. So gamitin natin yung ating mga kamay para at least maganda ang pagka-mixture niya. Pabalik-balik natin siyang hahaluin. Ang higit po sa lahat dito, napakaganda po nito at napakalusog para sa ating mga halaman. Hindi lang po sa mga halaman, kunin din po sa mga gulay. Pwede din po siyang gamitin kasi napakalusog po nito at napakaganda rin natural na abono. Tatanggalin din po natin yung mga bato or either yung mga matitigas. After that, ilalagay na po natin to sa puno, sa bawat puno niya. And then, make sure na siguro mga 2 cm lang or 3 cm ang ating ilalagay para hindi po umawas. And then sa pagdidilig po kasi malamang na kung sobra yung lupa, maaangus din niya na palabas. And then napakapangit tingnan. Natapos po ako siguro ito mag 11 o'clock na or 12 o'clock ng tanghali. Dinilig ko po agad ito para po yung lupa is bumaba and magka kapit-kapit siya, hindi siya maging alikabok sa init ng araw. And then very refreshing pa rin ang dating ng ating halaman. Naggamit po tayo ng abono. Ito nga po pala, binalikan ko ng alas 5 ng hapon. Saka po tayo naglagay ng abono para po malamig ang panahon. Actually, ito pong abono to, mainit po to eh. Ito po kasi yung minimix sa mga ginagawang dynamite. And para nga po malamig, pagdating po ng mga 5 to 6 in the afternoon, ito ang the best way para maglagay po tayo ng